Mainit na usapan ngayon sa social media ang pagbabalik ni Anjo Eliana, hindi bilang komedyante o dating Eat Bulaga host, kundi bilang isang posibleng kandidato sa Senado sa darating na 2028 elections. Sa kabila ng mga kontrobersyang kinasangkutan niya kamakailan, muling gumawa ng ingay si Anjo matapos niyang aminin na handa siyang tumakbong senador at plano niyang ibalik ang death penalty para sa mga corrupt na politiko. Ayon kay Anjo, matagal na raw siyang hinihikayat ng kanyang mga followers na tumakbo sa Senado upang magkaroon ng boses ang mga mahihirap. Sa kasalukuyan ay may 94,500 followers na siya sa TikTok kung saan aktibo siyang nagbibigay ng opinyon tungkol sa politika at mga isyong panlipunan. Sa kanyang vlog na Anjo Mr. Rongbang, tinuturing niya ang sarili bilang isang political analyst na nagbibigay ng libreng opinyon at minsan ay hula tungkol sa mga kaganapan sa gobyerno. Ipinagmamalaki ni Anjo na madalas siyang tumatama sa kanyang mga hula. Sinabi rin niyang masaya siya kapag naririnig mula sa mga manonood na nakakabawas ng stress ang kanyang mga videos. Sa kabila ng nakakatawang tono ng kanyang mga content, seryoso siya sa panawagan para sa isang tapat at disiplinadong gobyerno. Nilinaw rin ni Anjo na walang makapangyarihang tao ang nasa likod niya noong sumiklab ang issue sa pagitan nila ni Senate President Tito Sotto. Iginiit niyang bluff lamang ang mga kontrobersyal niyang pahayag noon. At natigil ang issue matapos silang magkaayos sa tulong nina Vic at Maru Sotto. Simula noon, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang mga isyong gusto niyang ipaglaban, lalo na ang laban kontra korupsyon. Kung sakaling mahalal siya bilang senador, isa sa mga batas na gusto niyang isulong ay ang pagbabalik ng death penalty para sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanya, ang korupsyon ang pinakamalaking problema ng bansa, at ito ang ugat ng kahirapan. Naniniwala siya na walang tunay na solusyon sa korupsyon sa Pilipinas dahil patuloy pa rin itong nangyayari hanggang ngayon. Para sa kanya, ang tanging paraan upang matapos ito ay ang pagkakaroon ng leader na may disiplina tulad ni Lee Kuan Yew ng Singapore. Dagdag pa niya, kung mananalo siya sa Senado, mababawasan ang mga magnanakaw sa gobyerno at madaragdagan naman ng isang tapat na senador. Buong loob niyang lumaban para sa katapatan at disiplina sa pamahalaan, kahit alam niyang mahirap itong laban. Hindi na bago kay Anjo ang mundo ng politika. Nagsimula siya bilang konsehal ng Parañaque City mula 1998 hanggang 2004 at naging vice mayor noong 2004. Natalo man siya sa mga sumunod na halalan noong 2007 at 2010, muling bumalik sa serbisyo bilang konsehal ng Quezon City noong 2013 at naglingkod hanggang 2019. Noong 2022, nagtangka siyang tumakbo bilang congressman ng Camarines Sur, ngunit umatras dahil sa kakulangan ng pondo. Nitong 2025 elections naman ay tumakbo siya bilang vice mayor ng Calamba City, ngunit hindi rin siya pinalad. Sa kabila ng mga pagkatalo, nananatili ang determinasyon ni Anjo na maglingkod sa bayan. Kung sakaling matuloy siyang tumakbo sa 2028 elections, ito ang unang pagkakataon na susubukan niyang makapasok sa Senado. Ayon sa kanya, handa siyang tumakbo at magsilbi sa mga tao upang matulungan ang bansa na tuluyang mapuksa ang korupsyon. Para kay Anjo Eliana, ang laban sa katiwalian ay hindi lamang isyu ng politika, kundi panata para sa bayan.